Hello, what's up? This is Scottman back again for another boring tech podcast. So, ang pag-uusapan natin today is dalawang topic actually. Dalawang topic and medyo recently madalas siyang nababanggit sa mga questions sa Facebook group natin. And I think bibigay ko yung siguro dito sa podcast kasi pag nag-reply lang ako sa isang comment doon, nag-reply ako sa isang post, ang daming hindi nakakabasa. So, I assume na kapag dito sa Boring Tech Podcast, at least mas marami-rami ang nakakapanood. Thank you. Thank you nga po pala sa mga bumili ng kape sa akin for this month. I appreciate this. Ito po yung mga pangalan nila. Special mention. Kaya naman kung thank you ko ng thank you. Hindi naman walang pangalan yung mga nagbibigay sa akin ng kape. Salamat po sa pagpindot ng join button at pagbili sa akin ng kape sa umaga para mag-isip ng mga ganitong content. I hope helpful. Otherwise, parang nakakaya naman kung di helpful yung mga content ko kahit paano, kahit ilan sa inyo. Anyway, so yun. Also, gusto ko rin mag-thank you kay Maono. Napapansin nyo itong microphone na to? Yan, si Maono. So, binigyan nila tayo ng microphone. Ito yung lumang microphone ko kasi this is BM800 na USB. Generic lang po ito. It's around 700 pesos. And I think this one is a much more expensive naman, much more expensive lang than this, and I don't know if the quality is good. First time kong gagamitin, okay? So I don't know kung ano yung pinaka overall quality. Medyo napakinggan ko siya kanina, nag-mic test naman ako. Okay na yan? Test natin, pero hayaan ko na lang na kayo mag-decide kung malinaw ba itong kay Maono. Pero thank you kay Maono for sending this microphone para daw sa podcast ko, Boring Tech Podcast. Thank you. Nakapansin kahit pa paano ng aking Boring Tech Podcast. I appreciate this. Ang ganda, may lagayan siya ng volume dito sa baba. Kasi dito sa baba niya kasi pwedeng XLR, pwedeng USB Type-C. Tapos pwede rin lagyan ng yung auxiliary, yung sa headphone jack. Pwede rin siyang i-connect sa normal na mic. May adapter siya para maging yung ganyan yung basta kung ano tawag dyan, hindi ko na matandaan. Umaga pa kasi. Right now, it's 7 a.m. I think. Around 7 a.m. So, maaga pa. That's why sobrang liwanag. Kasi nandito yung sikat ng araw. Dito yata. Yeah. Dito. Nandito yung sikat ng araw. So, dito putok ang araw. Pero hindi yun yung topic. Balik na tayo sa topic. Again, thank you kay Maono. Ito actually yung box. Thank you, Maono, for this microphone. Okay? Mukhang okay naman. Okay nga ba? Sabihin nyo nga sa comment section ko. Okay. So, let's go to our main topic. Nag-thank you lang po ako. Yun lang. Unang topic is extended RAM. So, useful ba talaga siya o gimmick? Okay? So, again, nasagot ko na to sa Facebook group. Pero I'm not sure kung na marami nakakita. I think ilan lang, wala pang 10 yata nakakita ng sagot ko yun. But here goes. Ito yung sagot ko para sa inyo lahat. Just in case na tanongin nyo ulit. Extended RAM is, yes, helpful po siya. Although hindi siya kasing useful ng totoong RAM. Yung hardware na RAM, yung pyesa na sinosolder sa motherboard ng smartphone natin. Hindi siya kasing ganun ka-kompleto ang ginagawa. Still, meron siyang gamit. Okay? Virtual RAM basically, simplified lang natin. Huwag natin masyadong i-jargon. Virtual RAM, ang pinaka-purpose niya is parang parking lot. Okay? Like, kunwari, ang smartphone natin ay merong 2 GB na RAM. Okay? Ganito ang nag-work ang virtual RAM. 2 GB na RAM ang ating smartphone. So, ang 2 GB RAM, syempre, limited lang yung kaya niyang gawin. So, once na nagamit mo na yung buong 2 GB RAM, tandaan mo na ang system gumagamit din ng RAM. Para tumakbo ang isang Android smartphone, ang isang Android operating system, gagamit siya ng RAM. Yung sa actual na RAM, yung totoong RAM, gagamit siya doon. Siguro basically mga around 25%. 25% ng overall na RAM na naka-install sa smartphone mo, around 25%, yun yung kinukonsumo ng system. Example lang. Tapos, maglalaro ng game. Ang game siguro magre-require ng around 1 gig. Tapos, merong mga iniwan kang social media, so on and so forth. So, let's assume na nagamit ng system plus ng apps and games and background apps yung buong 2 GB RAM. So, dahil puno na yung 2 GB RAM,
hindi na kaya syempre saluhin nyo. Maghahang na yung smartphone, magkakaroon ng freeze o kaya delay yung touch kasi nagamit na yung buong 2GB RAM. Ngayon, ano ang purpose ni virtual RAM or tinatawag na ZRAM? Actually, pagka sa Android, ZRAM yan. Pero tawagin lang natin virtual RAM. Ano ang pinaka-purpose ni virtual RAM? Si virtual RAM is yun yung siya ang parking lot, diba? Sabi ko kanina. So, yung mga hindi na kayang i-accommodate ng 2GB RAM, sasaluhin ni virtual RAM muna pansamantala. Nakapila sila doon. Parang yung cashier sa supermarket. Pag sobrang dami ng nakapila, pag sobrang dami ang namimili, mayroong mga nakapila except pa dun sa ina-accommodate niya. I-assume natin na yung ina-accommodate ng cashier, yun yung ina-accommodate ng totoong RAM. At yung mga nakapila, yun yung mga commands, mga touch, mga tap, mga okay mo na pinindot na hindi pa muna kaya i-accommodate ng totoong RAM. So, doon naiipon yun sa virtual RAM. Okay? Parang ano lang yun parang backup lang na cache storage ng totoong RAM. So, yun ang virtual RAM. Ngayon, yung kumakalat ngayon na ano ba may mga virtual RAM ngayon na yung tinatawag ng extended RAM. Si Xiaomi yata meron gano'n. No? Si Realme rin yata. Ano ba? Hindi ko sure Hindi kasi ako masyadong impressed sa virtual RAM na extended RAM na yan. Kasi alam nyo kung ano yung totoo. Here is the truth. Ito po yung totoo about virtual RAM or tinatawag na ngayon na extended RAM. Alam nyo ba na ang extended RAM is default talaga yan, part talaga ng system yan. Ano ang difference na ginagawa ngayon nila Xiaomi? From nakatago, nilabas lang nila. Okay? Kung napanood nyo yung, sa mga nakapanood na ng videos ko about yung swap file, yung pwede daw dagdagan ng RAM ng isang smartphone, yung swap no root. Alam niyo yun maraming naging doon na goyo ng app na yun kasi akala nila totoo talaga na gumagana ang swap no root. Pero here is kung pinanood nyo yun, mayroong part doon na tinest ko, pinakita ko sa inyo na meron talagang virtual RAM na ang lahat ng Android smartphone. Here is an example. Okay? Ang gawin nyo lang, i-install nyo yung sa gawa ng Rosop na memory info. Iwan ko yung link dyan sa video description yung app na yun para makita nyo yung totoong RAM ng smartphone nyo at totoong virtual RAM. Okay? Makikita nyo doon na kalahati ng actual na RAM, like kunwari, 2GB ang RAM mo, i-expect mo na may nakatagong 1GB na virtual RAM or tinatawag ngayon na extended RAM. Okay? So, basically, yung extended RAM is gimmick lang po. Dati na po kasi merong extended RAM ang mga Android smartphone. Dati na. Okay? Install nyo tong app na to, itong memory info. Teka, punta natin I hope na mabasa nyo. Yung memory info swap check. Sa Google Play Store, ito siya actually. Yan. Ito itsura niya sa Google Play Store. Yan. Iwan ko ang link yan sa video description. I-install nyo yan. And then, kahit na luma pa mga smartphone nyo, kahit na mga Android 5 pa yan, Android 6, Android 7, Android 8, makikita nyo na mayroong mga virtual RAM na ang mga smartphone nyo. Hindi nyo lang alam. Nakatago lang yung virtual RAM. Okay? So, ang ginawa lang naman ni Xiaomi is nilabas. Okay? Imbis na nakatago, like this one, nakatago. Although, nag-exist siya, okay? Na part talaga siya ng Android system nyo, nakatago lang talaga siya. Hindi lang natin nakikita ng diretsuhan. So, pag in-open natin yan, open natin, lalabas dito is, ito sa taas, ang current na RAM dito is 8GB RAM. Okay? So, basically, nasa 7.46GB lang kasi syempre meron pang cache na tinatawag. Hindi naman actual talaga na 8GB RAM yan. So, 7.4GB na RAM. Yung actual ko. Yung actual, yung totoong RAM ha. Kung titingnan nyo naman dito sa baba, meron tinatawag na, dito sa baba, tinatawag na swap file. Ay, nababasa nyo ba? So, I hope nababasa nyo. Okay. Papansin nyo, merong swap file na 4.10GB at ginagamit yung 2.34GB. Free pala. Free pala yung 2.34. So, basically, nasa kulang-kulang 2GB ang gamit na virtual RAM. Ginagamit currently. Diyan sa swap file na yan, nakatago ang mga app na sa background. Okay? Kasi para mag-run to ng optimize, yun yung sasabi nyo, parang parking lot, di ba, ang virtual RAM. Yan ang pinaka-purpose niyan. At alam nyo kung saan kinukuha yung virtual RAM na yan? Sa internal storage. Yan ang extended RAM nila Xiaomi, so on and so forth. Yan yun. So,
8GB RAM yon, yung aking actual na RAM sa taas. Ito. 8GB RAM. So, basically, kalahati. So, this is, kung 7.4 yun, or around kulang-kulang 8GB, ito ay nasa 4GB. Ayun, 4.10. 4.10 gig naman yung swap file or virtual RAM na ginagamit ng aking smartphone. Okay, 8GB RAM ito. Kahit sa Infinix natin, okay, ito ay Ulefone ha. Yung unang pinakita ko sa inyo na smartphone, Ulefone yun. Kapakita ko sa inyo na lahat ng smartphone meron talagang gano'n. And lahat ng smartphone ko meron gano'n din. So, installan ko rin to ng memory info. Wait lang ha. So, ito ang aking Infinix Note 8. Kita nyo naman. And here is, wait, si Phone Master naman. Ito. Ang aking internal storage ng aking Infinix Note 8 is 5.67 GB RAM. Actually, 6 GB RAM yan. So, again, like I said, hindi talaga saktong 6 GB. Mababa ng konti kasi kailangan yung cache para gumana na maayos ang isang memory. Either man yan, normal na internal storage man yan or RAM. So, sa kaso nito, 5.67 GB lang talaga siya. Yung nagra-run, yung talagang gumagana. So, ang kalahati niyan dapat virtual RAM. So, lumalabas, makikita nyo rito, may built-in na siya na 3 GB RAM, na virtual RAM yan. At currently, ang free na lang ay 2.71. So, konti lang ang gamit kasi ginagamit ko lang to kapag may itetest akong app. So, kita nyo, Infinix po ito meron. Punta tayo sa LG, sa aking LG. This is my LG V50s. Kita nyo ba yan? LG V50s. This is an LG phone. This is 8GB din at 256GB na internal storage. So, 8GB, nakita nyo sa taas, ayan 7.25GB ang usable. So, sa baba, itong sa baba, ayan yung swap file. Meron akong 3.61GB na swap file or virtual RAM. At 1.6GB naman yung free. So, yes, lahat po ng smartphone, kahit ano pang brand dyan, kahit hindi lang Xiaomi, hindi lang Infinix, hindi lang Ulefone, gusto nyo malaman kung meron talaga kayo mga virtual RAM, okay? Meron na talagang built-in na hindi lang natin nakikita, nakatago lang kasi yun, kasi hindi naman natin na kailangan pa malaman yun. So, all these years na, ever since pa, okay? Meron ng swap file po, meron na pong mga virtual RAM ang mga Android smartphone. So, totoo ba, extended RAM ba is gimmick? Nakakatulong? Yes, nakakatulong talaga ang extended RAM. Pero, yung part na Xiaomi lang ba meron? Realme lang ba meron? Ano pa ba meron mga extended RAM? Vivo yata meron na rin extended RAM. Sila lang ba meron? Hindi totoo yun. Okay, lahat po ng Android smartphone ay merong extended RAM or tinatawag na swap file. Okay? Siguro ang difference, kung meron man difference siguro sa extended RAM na nila Xiaomi is pwede yatang i-edit, magdagdag pa ng magdagdag. Siguro yung part na yun, medyo yun ang wala sa current kasi syempre naka-fix yan eh. Pansin nyo naka-fix. Hindi nga natin makita, i-edit pa kaya. So, lahat ng smartphone, install nyo lang to. Iwan ko yung link dito sa video description para makita nyo. Siguro, yun yung pinaka-difference. Baka pwede, hindi ko pa kasi totally na-explore yung extended RAM ng nila Xiaomi. Pero siguro, may nabasa yata ako na part na pwede mo yata daw like kunwari, may extended RAM ko na 3 gig. Pwede mo pa daw yata dagdagan pa na another 3 gig. So, kung totoo yun, siguro yun yung pinaka-advantage. Yun yung pinaka-benefits at pinaka-kakaiba sa kanya. Compared sa mga all this time na nag-i-exist na extended RAM na nakatago lang, hindi natin nakikita. So, concern ko lang din na take note ko lang din bago natin tapusin itong topic na to, bago tayo lumipat sa susunod na topic. Clarify ko lang din na yes, nakakatulong po ang extended RAM or ang virtual RAM na tinatawag. Pero, iba pa rin yung totoong RAM, yung hardware, okay? Ang natutulong lang kasi ng extended RAM is parang i-hold yung mga sobrang task, or pangalawa is i-hold yung mga background task. Okay, kung hindi mo naman ginagamit, hindi naman active, ilalagay na lang muna dun sa cache file or sa tinatawag na virtual RAM. Okay, dun lang sila yung taga-salo muna pansamantala para hindi sila nawawala tuluyan. So, basically yun yung pinakadalawang gamit ng virtual RAM or extended RAM. Either taga-salo ng sobra na hindi na kayang i-handle ng normal na RAM at taga-salo na mga hindi naman masyadong active. Okay, matagal mo nang hindi ginagamit na RAM, na app.
So, siya yung nagtatago ng cache file. Pero yung mga lagi mong ginagamit, I think nagsisave yun sa mismong main RAM kahit nasa background pa. Okay, so medyo madugo na yun. I'm sure baka dumudugo na ang utak nyo. Ako medyo tingin ko nagdadive na ako masyado sa baka hindi na tayo magkaintindihan. So, anyway, basta yun. Again, extended RAM, huwag nyo masyadong sinasamba yung pagkaka-introduce ng extended RAM ngayon sa mga new smartphones. Kasi meron mga kayong extended RAM. Ang difference lang basically is nakatago yung sa atin. Although gumagana pa rin yun. Kahit nakatago, gumagana yon, umaandar yon base sa pagkaka-advertise ng mga extended RAM daw na nakikita na. Pareho lang sila. Okay? Ang difference lang, pinakita nila yung kanila. Yung sa atin, hindi pa pinapakita. Pero gumagana, meron. Okay? Meron na tayong extended RAM dati pa. Ilang taon na. Okay? Yun yung unang topic. So, ngayon, punta naman tayo sa pangalawang question. Kailangan ba talaga, required ba talaga na mag-update ng apps, games, at saka system? Okay? So, I'll try to make this sweet and simple kasi masyado mahaba yung unang question. So, sa offline muna tayo. Sa offline games and apps, okay? Hindi nyo po kailangan or hindi required kasi offline naman sila. So, what's gonna happen? Babaguhin lang yung server, offline nga, di ba? So, kung offline naman yung apps and games, hindi nyo na kailangan i-update yun. Hayaan nyo na yun. Move on na kayo. Pero kung may mga bagong features yung offline na yun na app na idadagdag or siguro bago fix, siguro bagay kasi yung current na ginagamit mo at kailangan mo talaga na mas smooth yung experience mo doon, yes, tanggapin mo yung update. Kung sa tingin mo, kailangan mo talaga yung update. Okay? Again, kung offline yung apps and games, no need. Okay? Unless may kailangan kayo. Okay? Pangalawa, sa mga online apps and games. Sa online apps and games, yes, required po talaga. Kasi unang-una, kagaya sa Facebook, kaya sila nag-update is for security patch para hindi na-hack yung mga accounts. Pero palpak pa rin, na-hack pa rin actually. Actually, sa fault nila yun kasi medyo mahina ang kanilang security protocol. So, ang daming data leaks, so on and so forth. Pero, basically, siniraan ko ng Facebook eh. Pero basically, yun, kailangan mag-update kasi nagdadagdag din sila ng features. Plus, nagpapalit sila ng server. Kay Mobile Legends at saka Call of Duty Mobile, mga online games, kailangan yun for anti-cheat kasi tsaka anti-hacking. So, yun, mga toxic na mga cheater, dapat talaga binaban na yan for life sa games. Kasi, kawawa kami mga naglalaro ng matitino, hindi na nga magaling, na-cheat pa, nababaril pa, nakakatagpo pa ng mga hindi tinatablan ng bala at ng mga hindi naubusan ng bala ng mga kalaban. Ng toko, nalusot pa sa pader. Gagaling. Hindi na kami magaling, hindi na kami matuto kayo. Nakakapirwisyo lang kayo eh, no? Hindi, alam nyo naman, kahit nga, anong napapala nyo ba doon? Pag gusto nyo nang gawing profession or gawin nyo ng career yung paglalaro ng games, hindi rin naman kayo ganun kagaling kasi alam nyo lang mag-cheat, lumusot sa pader, lumipad sa ere, hindi maubusan ng bala. So, tsaka binaban for life ang mga cheater sa international na scene, mga gaming scene. So, why settle for cheating? Ano yun? Napapaka-toxic lang kayo. So, yun. Ako, drama na ako, nag-rant na ako. Pero, I hate kasi talaga ng mga cheaters eh. So, that's why umalis na ako sa Rules of Survival. Sa dami ng cheater doon, nakanto ako. Ang dami ko nakalaban doon, lumulusot sa pader at lumilipad sa ere. Nagja-jump sa mga bahay. Wow! So, umalis na ako sa mga ganun. Kaya siguro isa sa mga reason. Anyway, wag na nga ito. Sa Rules of Survival. Yun. Kailangan ng balik tayo sa topic. Kailangan ng updates ng games at saka ng mga apps kapag online sila. Required po yun. Okay. So, ngayon sa mga system, updates and upgrades. Ito naman, unpopular opinion ko po ito. I'm sure marami sa inyo magre-react kung hindi tama. Akin po ito. Okay. Ngayon, kung gusto nyo gayahin, okay lang din. Kung gusto nyo gawing reference lang, hindi nyo kailangan akong gayahin. Reference lang, idea lang kayo kung sa decision nyo, kung gusto nyo talagang i-update yung system nyo. Ito yung opinion ko. Para sa akin, basta masaya na ako sa performance niya. Unang-una yung performance, yun ang pinakamahalaga. Kasi aanin ko ang magagandang fancy na mga features niya, like mga extended RAM daw, kunwari, nadagdag ang ganitong launcher, mas stable daw yung ganitong feature na picture-in-picture, so on and so forth. Kahit gaano pa yung kaganda na idadagdag daw nila. Kung sa performance naman, palpak, useless yan. Magiging toxic lang ako. Araw-araw ako maiinit ang ulo, maiinis kasi hindi nagfa-function ng maayos or hindi nagpe-perform ng maayos ang aking smartphone. So basically, kapag alam ko na performance level na ang aking smartphone,
hindi ko na tinatanggap yung mga update. Dinideny ko, hindi ko tinatanggap, binaback ko. O kaya, kung may notification, ilolong press ko yung notification. Kung available yung silent mode, isa silent mode ko yun. Okay? O kaya, i-force stop ko yung update na app sa app manager. O kaya, kung available, mayroong smartphone kasi na pwede mong i-off talaga yung update. Although bihira lang yan. Pero pag may ganon, ino-off ko. Meron din sa developers option. Pag pumasok ang developers option, kung meron doon na auto-update yata something, i-off nyo yun para hindi nag-auto-update ang smartphone. Ang gagawin niya lang lagi, tatanggap siya ng update pero tatanungin ka niya muna kung gusto mong i-update. Mas okay yun, ganoon na lang. Para at least pwede mo laging i-deny or i-back. Kapag may time na hindi talaga tumatanggap ng deny at back, talagang nag-update, wala ka na magagawa doon. Yung mga ganoon eh. Ang purpose kasi doon is security patch, especially sa security patch. Iniiwasan ng mga manufacturer na maging prone sa hacking and other spyware ang ating mga smartphones. Pero nangyayari lang naman kasi yun most of the time, hindi naman namin 100% of the time. Most of the time, kaya lang naman nangyayari yun is dahil click kayo ng click ng mga ads na galing sa mga hindi kilalang website. Sa mga porn, basically, yung mga ganun. At saka yung mga chismis, mga scandal sources na dami ngayong scandal na nag-releasean, click kayo ng click. Minsan iba dyan, hindi naman talaga totoong scandal na. And click pa rin kayo ng click kasi may picture, may thumbnail. Curious kayo sa thumbnail. And then, poof, nawala yung account after 2 to 3 days. Siyempre, typically kasi mga hacker, hindi yan agad-agad kinukuha sa iyo ang iyong account once na pumasok ka doon. Kasi hindi lang naman ikaw malamang nagkiklik doon. So, busy siya sa ibang account. So, bilang ka ng ilang araw bago ka ma-hack. Okay, pag nawala yung account mo at nakalagay na sa ibang device, goodbye. Ngayon, kung wala silang mapapala sa account na yun, pansin nila, edi iwan lang nila na nakatuwang-wang ang iyong account or ibabalik nila sa iyo siguro or hindi na talaga. So, mga ganon. Another cause of hacking, kaya ganon, is install kayo ng install ng modded na mga APK. Okay? Hindi ko sinasabing hindi safe. Hindi ko sinasabing hindi safe ang mga modded APK. Hindi ko rin naman sinasabi na safe sila. So, 50-50. So, tsambahan yan. So, pag natsambahan ka, goodbye account. Okay? Ako lang naman practice ko lang naman hindi ko sinasabing hindi talaga ako nag-i-install ng modded APK. Pero hindi ko ini-install ang mga modded APK sa aking main smartphone kung saan nakalagay ang aking GCash, ang aking main Facebook account, ang aking bank account, kung ano pang mga importanteng account sa akin. Hindi ko doon ini-install. Ini-install ko sa mga bulok muna ng mga smartphone or sa BlueStacks kasi may computer ako. Tatry ko sa BlueStacks, so on and so forth. Hindi muna doon. As long as na hindi ko pa tested, hindi ko pa trusted yung APK na modded na yun, hindi ko siya ilalagay sa smartphone ko. Pero recently, hindi na talaga ako nag-i-install kasi masaya naman ako sa aking buhay. Yung mga games na nilalaro ko, okay naman, nasa-satisfy naman ako. So, plus, hindi rin kasi ako nag-cheat sa mga games na yan. Kung gawain nyo yun, kaya kayo nagmamad, may mga ganun hindi ko sasabi lahat. May ganun kaya sila nag-install mga modded kasi gusto nila mag-cheat. So, yeah. Kung ganun ang ugali nyo, yes, mag-install kayo ng mga security patch. Kailangan nyo talaga ng security patch kasi hindi rin naman pala kayo careful Mga careless kayo Pag-click ng mga ads galing sa mga hindi kilalang website, mga galing sa mga kalokohan nyo. So, yeah, most of the time kasalanan nyo rin yung nagpapaniwala kayo na may 5,000 doon na pinamimigay si Pure Gold or may Happy Meal na ipapamigay si Jollibee. Hindi nyo man lang muna dinouble check sa mismong Facebook page nila Pure Gold, nila Jollibee or sa mismong website kung meron nga ganong promo. Click lang kayo ng click, happy go lucky, and then one time nakalimutan mo na itago ang hindi. So, and then one time, mahahack kayo. Wala na yung account nyo, so, goodbye. And then, magre-reklamo na lang kayo. Paano po i-reactivate ang account ko? Paano po kaya wala po makakasagot yan. Hindi po basta-basta na re-recover ang account. Either na disabled or na-hack. Unang-una, kapag nagtanong ka sa amin sa mga community, tech, hindi po kami re-recover ng mga account. Kasi unang-una, hindi po kami part ng Facebook. Hindi po kami part ng YouTube or kung saan man kayong social media account na hack. Hindi po kami part nila. Wala po kaming access sa kanilang server tapos dudukutin lang namin yung account nyo. Okay na. Panalo. Sa'yo na yung account mo ulit. Gamitin mo ulit. Gumawa ulit ng kalokohan at katangahan. Hindi po kami ganun. Okay? Kami po ay ang maituturo lang namin yung abot lang ng aming kakayahan. Hindi po kami genius na hacker. Okay? Technician po ako.
Okay, mostly on hardware po ako. Hindi rin po kami ganun kayaman para maging part ng mga companies ng social media na yan. Hindi nga ako kilala ni Mark Zuckerberg. Kaya sa Gmail, ang magagawa nyo lang dyan is i-chat nyo yung Google or Gmail na customer service. Hindi po namin kayo matutulungan kasi hindi rin po kami customer service ni Google at ni Gmail. So, yun. So, again, back ako sa mismong question, dapat bang i-update? Kung sa apps and games offline, no need. Decision mo na yun. Pangalawa is kung sa apps and games online, recommended po. Kailangan po talaga kasi nagpapalit sila ng server plus security patches against cheats and hacks. Pangatlo, kung what if update naman sa system, well, that depends on you. Kung masaya ka na sa current performance, hindi ka naiinggit dun sa bagong feature ng bagong nadagdag, hindi ka inggitero, okay, masaya ka na sa performance ng smartphone mo, okay yung battery, wag ka nang update. I-deny mo. Ngayon, kung gustong-gusto mo, inggit na inggit ka dun sa bagong features, kaya siya may extended RAM, so on so forth. Tapos tapos hindi ka nag-check muna kung stable ba yung update na yon, like ang daming na bootloop or ang daming mabilis malobat or hindi na gumagana yung camera or yung microphone sobrang hina or lagi na nagka-crash yung mga games na paborito mong games nagka-crash na. Hindi na compatible. Well, bahala ka sa buhay mo, discard mo yung decision mo yun. Anyway, yun lang ang aking take sa dalawang question na yun. May actually may dalawa pang question kaso masyado na mahaba. Next podcast na lang next week, okay? Again, thank you po sa kape at kay Hello Kitty. Hindi po sponsored ni Hello Kitty ito. Anyway, thank you. Ang ganda na lang. Salamat sa papanood. Kung nakaabot po kayo rito, ang ganda na lang. Kung nakaabot kayo sa part ng video na to, thank you so much. Thank you po sa panonood hanggang dito sa dulo. Pagtsatsaga sa kadaldalan ko. Iwan na lang kayo ng message kung ano yung gusto nyo. Iwan kayo sa comment section kung anong gusto nyo yung topic next para alam ko na nanood kayo hanggang dulo. Okay? Ang ganda na lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon. Ayaw tumunog. Basa. Nagpapawis. Yun na lang.